Nagpasya si Leia na hindi matalino na gugulin ang lahat ng kanyang pera, na inaasahan ang hamon ng pangangaso ng agila. Bumili siya ng ika-23 ng Setyembre ng bala, nakakatuwa ang nagbebenta. May naaamoy ang nagbebenta mula sa bag ni Leia at nagtanong tungkol dito. Inihayag ni Leia ang tinapay na ginawa mula sa mga dumi ng kuneho na halamang gamot, na ikinatuwa ng nagbebenta. Nag-aalok siya na bilhin ito sa halagang 50 tanso, ngunit tumanggi si Leia, humihingi ng 5 pilak. Tumanggi ang nagbebenta, na inakusahan si Leia ng pagnanakaw. Ginagamit ni Leia ang kanyang kakayahan sa pakikipagtawaran, at nakipag-ayos sila. Pumayag ang nagbebenta na bigyan si Leia ng 70 set ng bala para sa tinapay. Tinanggap ni Leia, ngunit humiling din na makipagkita sa tagagawa ng pulbura. Nag-log off si Leia, masaya sa palitan, at nanunood ng balita tungkol sa larong MMORPG. Nakita niya ang magkapatid na Ram sa isang newbie village, pinagtatawanan ang kanyang gameplay, na nagpa-depress sa kanya. Nakakita siya ng video online ng magkapatid na Ram na pinag-uusapan siya, na mayroong 1.8 milyong view sa loob lamang ng 2 oras. Kinakabahan siya sa mga komento tungkol sa kanya. Isinasaalang-alang ni Leia na sumali sa Ram Guild at nagtakdang mag-level up. Sa pagpasok sa laro, si Leia ay lumiliko sa ilang mga balat ng fox at naatasang maghanap ng mga balat ng lobo. Tinanggap niya ang misyon, pamilyar na rito, at nakatanggap ng kupon para sa libreng pag-aayos ng baril. Balak ni Leia na ayusin ang kanyang puwitan. Dumating si Leia sa isang parang kasama ng mga lobo. Gusto niyang sumali sa isang party pero walang available. Ito ay isang mahirap na misyon para sa isang antas 8, at alam niyang mas malaya siyang makakapag-shoot sa isang grupo. Gayunpaman, nagpasya siyang gawin ito ng mag-isa, nagpaplanong gumamit lamang ng 11 bala para sa misyon na ito at isave ang natitira para sa misyon ng agila. Habang palihim na nangangaso ng mga lobo, nakatagpo si Leia ng isang party na nangangaso din ng mga lobo. Nakahanap siya ng nag-iisang lobo, nag-reload ng mabilis, at binaril ito. Lumitaw ang pangalawang lobo, at kailangang muling magkarga si Leia. Hindi siya inaatake ng lobo, binibigyan siya ng buong minuto para mag-reload. Hulaan niya na sinusubukan ng lobo na iwasan ang kanyang pagbaril, kaya hinintay niya ang pag-atake nito at pinaputukan ito. May dumating na 2 manlalaro na nabigla sa galing ni Leia. Tinanong nila siya kung paano niya ito ginawa. Si Leia, natakot, ay tumakbo palayo, ngunit tiniyak nila sa kanya na sila ay mga manlalaro, hindi mga halimaw. Inaanyayahan nila siya na sumali sa kanilang partido, na ipinapaliwanag na ang mga lobo ay karaniwang gumagalaw sa mga grupo ng 3. Sumang-ayon si Leia, inihayag na siya ay nasa 8 antas lamang. Ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang isang poison mage at isang blackout druid. Habang nangangaso, binaril ni Leia ang isang lobo sa ulo, at tinapos ng kanyang mga kasama ang iba. Binati nila si Leia sa pag-level up at iminumungkahi na ipagpatuloy ang pangangaso bago pumasok sa misyon. Iminungkahi nila na pagkatapos ng pag-level up, silang 3 ay maaaring humabol sa Giant Eagle. Kinikilala ng Proto na nagpatuloy sila sa pangangaso, na umaakit sa atensyon ng isa pang grupo. Nagtipon sila ng malaking bilang ng mga lobo at karanasan sa buong Hapon. Habang nagpapahinga, pinapayuhan ng BME si Liha na magdahan-dahan, ngunit ang Proto sa isip ay nagtatanong sa karunungan ng pag-atake sa antas 10 na agila na 3 lamang sa kanila. Sa gabi, nakamit na nila ang kanilang mga personal na layunin. Si Solea at ang kanyang mga kasama ay nagpatuloy sa paghahatid ng misyon. Sa kabila ng ilang panunuya mula sa misyon at PC, naghahanda si Proto na umabant sa level 10. Biglang lumitaw ang isang pulang kahon, na nagpabago sa kanyang hitsura. Nakatanggap ang Proto ng abiso na naabot na niya ang level 100, na nakakuha ng atensyon ng iba pang mga manlalaro. Upang maiwasan ang karagdagang pansin, umalis si Liha, na sinundan ng BME. Sa labas ng bayan, ipinahayag ni Liha ang kanyang pag-aatubili na makatawag ng pansin, ngunit nagtanong ang BME tungkol sa kung paano niya naabot ang level 100, na nagdulot ng paunang kawalan ng tiwala. Naalala ni Proto ang kanyang mga aksyon, na pagtanto na mas maraming NPC ang nagtalaga sa kanya ng mga quest. Nagulat ang BME nang malaman na natalo ni Liha ang isang itim na kuneho sa level 5. Bumili ang Proto ng 40 musket set mula sa Artificer,
nagbubulong-bulungan tungkol sa gastos. Pagkatapos ay nakilala niya ang NPC na nagtalaga sa kanya ng misyon ng lobo, na humahantong sa isang bagong gawain ng pagpatay sa Eagle King at mga sakop nito. Habang naghahanda sila para sa misyon, nakatagpo sila ng Ram at Ramhai na nakikipaglaban sa mga lobo sa bundok. Samantala, si Proto at ang kanyang mga kasama, na ginagabayan ng BME, ay dumaan sa mga hamon, kabilang ang paggamit ng mga kakayahan upang maiwasan ang pag-atake ng lobo. Sa kabila ng ilang mga pagkabigo na dulot ng uwak ni Jing, naitaboy nila ang mga lobo gamit ang isang matalinong diskarte na kinasasangkutan ng pulbera. Pagkatapos ng matagumpay na encuentro, tumungo sila sa Eagle Mount. Binabalangkas ng BME ang isang plano para sa pagharap sa maliliit na agila, kung saan ipinahayag ni Liha ang kanyang pagnanais na ibagsak ang amo. Pinagtatalunan ng grupo ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos, kung saan ang Proto ay kumuha ng shot na pumatay sa agila sa isang nakakagulat na solong hit. Ang tagumpay na ito ay humahantong sa pag-level up at pagkuha ng mga makabuluhang gantimpala. Habang lumilitaw ang isang portal sa isang Hall of Fame, ipinagdiriwang ng grupo ang kanilang tagumpay, bagamat ang BME ay naguguluhan sa pambihirang pagganap ni Liha. Iniuugnay ni Liha ang kanyang tagumpay sa swerte, binabawasan ang kanyang mga kakayahan, ngunit nakatanggap ng isang sulat ng rekomendasyon para sa Muscat Academy mula sa Bise-Kapitan. Ipinaalam ng Bise-Kapitan kay Leia na magbibigay siya ng mas detalyadong mga tagubilin upang mapahusay ang kanyang klase at matugunan ang mga kahinaan nito. Habang sinusuri ni Leo ang mga kahinaan, hindi inaasahang niyakap siya ng Bise-Kapitan, nagpahayag ng pasasalamat sa kanyang tulong, at bumabati sa kanya, na ikinagulat ng iba pang mga manlalaro. Kasunod nito, ang bawat isa sa kanila ay pumupunta sa kanya-kanyang paraan, kasama sina BME at Jing na nananatiling malapit. Nalungkot si Jing sa kanilang paghihiwalay, ngunit tiniyak ni Leia na muli silang magsasama sa hinaharap. Sinuri ni Leia ang mga nagawa at lakas ng karakter ni Leo, natuklasan ang kanyang pambihirang pisikal na lakas, tumaas na katanyagan, at 40 puntong pagpapalakas sa kanyang mga kakayahan at kakayahan. Sa kabila ng mga tagumpay na ito, nasaraan ng loob si Leo. Lumapit siya sa higanti upang ihatid ang karne ng Black Eagle para sa isang gantimpala at nakatagpo ang kasintahan ng higanti, na masayang tinanggap ang karne. Nag-alok ang kasintahan ng higanting babae, na may mapang-akit na kilos, naturuan si Leia sa pagluluto, kaya nalilito si Leo. Pinag-iisipan ni Leia ang pagkuha ng mga kasanayan sa produksyon at pakikipaglaban, na isinasaalang-alang ang bentahe ng mastering sa pagluluto upang gayahin ang mga lunchbox ng higanting babae para sa pagbebenta. Nag-aatubili, pumayag si Leia na matutong magluto, na nag-udyok sa kasintahan ng higanting babae na masigasig na simulan ang pagtuturo sa kanya. Gayunpaman, ang paghihirap ni Leia sa kusina ay humantong sa tensyon, kung saan pinapuna ng higanting chef ang kanyang husay sa pagluluto. Frustrated, pinag-isipan ni Leia ang pagbaril sa instructor ngunit pinigilan niya ito dahil sa mga kahihinatnan ng kanyang gameplay. Sa huli, inihandog ni Leia ang isang panghuling ulam sa chef, na umaasa sa kanyang pagpapabuti. Habang naghahanda si Leia na umalis, niregaluhan siya ng higanting babae ng isang lunchbox, na humihiling ng paghahatid sa kabisera ng Alestok. Sa kabila ng pag-iisip na hindi gaanong mahalaga ang gantimpala, tinatanggap ni Leia ang gawain, inubos ang lunchbox at napagtanto ang pambihirang halaga nito. Natuksong ibenta ito sa malaking halaga, nagpasya si Leia na bumalik sa laro. Pagdating sa kabisera, nakatagpo si Leia ng isang artificer upang bumili ng mapa ngunit nakita niyang napakataas ng mga presyo. Sa halip, nakilala niya ang isang mangangalakal ng pulbera na nag-aalok sa kanya ng mga set sa mababang presyo, na nagdulot ng kaguluhan sa tindero. Matagumpay na nakipagnegosasyon si Leia para sa mga set at humingi pa ng mapa mula sa tindera. Sa kabila ng paunang pag-aatubili, ang tindera ay sumang-ayon sa ilalim ng presyon. Kasunod nito, nakipag-ugnayan si Leia sa kanyang pinsan, na nagpaalam sa kanya tungkol sa mga hamon na kinakaharap ng kanilang guild laban kay Ramhai. Nag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang pinsan, nagpasya si Leia na iwasan ang pagkakasangkot sa guild at tumuon sa pag-abot sa kabisera. Habang binabagtas ang isang mapanganib na kagubatan, nasaksihan ni Leia ang isang grupo na nakikipaglaban sa isang boss ng oso, na humahantong sa isang magulong encuentro.
Ang partido ay nakikipagpunyagi laban sa oso, kasama si Leia na nagmamasid mula sa malayo. Habang tumitindi ang labanan, nahaharap ang partido sa mga hamon at pag-urong, na sa huli ay pinipilit silang magbuwag. Sa isang kritikal na sandali, kinuha ni Leia ang isang mapagpasyang pagbaril sa oso, na ikinagulat ng mga miyembro ng partido. Sa kabila ng kanyang kagitingan, pinayuhan ng pinuno ng partido si Leia na tumakas, na nagbabala sa kanya sa hindi makontrol na estado ng oso. Ang mga aksyon ni Leia ay humantong sa isang meeting na paghaharap sa oso, na nagtapos sa isang pangahas na pangalawang putok na nakakuha sa kanya ng paggalang mula sa partido. Gayunpaman, tinanggihan ng partido ang alok ni Leia na sumali sa kanila, na binibigyang diin ang mga panganib na kasangkot. Habang muling nagsasama-sama ang partido at pinaplano ang kanilang susunod na hakbang, bumalik si Leia sa nayon, nag-uulat sa katayuan ng oso at naghahanda para sa isang bagong partido upang harapin ang pagsalakay. Aabutin ng 3 oras para harapin ng ibang mga manlalaro ang kapitan at pagbabanta ang papatayin siya kapag hindi niya mahanap si Leia. Napagtanto ng kapitan na malamang na natalo ni Leia ang oso, na nag-udyok sa kanya na tanungin kung ano ang nangyari 5 oras bago ang pagkamatay ng huling nakaligtas at si Leia ay naiwang mag-isa. Ni-reload ang kanyang baril, nagpasya ang kapitan na umatras. Gayunpaman, nang matapos siyang mag-reload, natagpuan ni Leia ang kanyang sarili sa ilalim ng oso, tinitiis ang isang malakas na suntok na nagdulot ng matinding sakit at pansamantalang bumubulag sa kanya. Kumilos ayon sa instinct, nagawa ni Leia na barilin ang oso gamit ang isang headshot, ngunit ang oso ay nakatiis sa pag-atake. Nang walang ibang mga opsyon, si Leia ay gumagamit ng bayonet charge. Dahil sa pagod at sakit, nagising si Leia na buhay na buhay. Sa kanyang sorpresa, napagtanto niya na nakakuha siya ng 9 na antas at nakakuha ng mga bagong kasanayan. Nasa sabik sa kanyang tagumpay, ninakawan ni Leia ang larangan ng digmaan, nangongolekta ng mga armas na naiwan ng mga namatay na manlalaro. Ninakawan din niya ang higanteng oso, nakakuha ng isang pambihirang uri ng baluti na nagbibigay ng paglaban sa apoy. Samantala, sa totoong mundo, ipinapahayag ng mga manlalaro ang kanilang galit sa kapitan sa pag-abandona sa kanila at pagnanakaw sa iba. Naniniwala sila na nagsinungaling siya tungkol sa higanteng oso. Determinado na mahanap ang salarin, ang galit na manlalaro ay nangakong maghihiganti upang matiyak ang kanyang kalayaan sa paglalaro. Bumagsak ang hinala kay Leia, at nagtakda ang manlalaro na habulin siya. Si Leia, na walang kamalay-malay sa tumataas na puot, ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay sa kabisera, na nasisiyahan sa kanyang bagong kagamitan na nagpapahintulot sa kanya na mapaglabanan ang Ram's Flames. Naaalala rin niya ang salungatan sa pagitan ni Ramhai at ng kanyang pinsan, na nagudyok sa kanya na hanapin sila at ang mga lalaki mula sa kanilang nakaraang partido. Nakaramdam ng gutom, nagpasya si Leia na manghuli ng pagkain at nakatagpo ng oso. Bagamat sa una ay hindi nakuha ni Leia ang kanyang pagbaril, napagtanto niyang hindi siya inaatake ng oso, napagkakamalang siya ang higanteng oso. Sinasamantala ang sitwasyon, si Leia ay nanghuhuli at nakipagkaibigan sa batang oso. Nakipag-ugnayan si Leia sa kanyang pinsan at nagtanong tungkol sa pagpapaamo ng mababangas na hayop. Ipinaliwanag ng kanyang pinsan na posible lamang kung ang isa ay isang tamer o may ganap na kontrol. Pagkatapos ay nagtanong si Leia tungkol sa pagpapaamo sa isang sanggol na oso, na ikinagulat ng kanyang pinsan dahil sila ay bihira at maikli ang buhay. Nagkakaroon din sila ng parehong dami ng karanasan bilang kanilang huling yugto at walang awang hinahabol. Nakonsensya si Leia sa pagpatay sa pamilya ng bear cub at nagpasyang protektahan at palakihin ito. Sa paglipas ng panahon, mabilis na lumalaki ang bear cub. Nakaya ni Leia na sumakay sa oso, ngunit nahaharap sila sa patuloy na pagbabanta mula sa mga raider. Naghahanap si Leia ng paraan para maglagay ng tag sa oso para magkaroon ng pagmamay-ari. Pagdating sa isang nayon, tinangka ng mga residente na manghuli kay Leia at sa oso, ngunit ang mapaglarong pakikipag-ugnayan ni Leia sa oso ay nakakatakot sa kanila. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, sinasamantala ang bilis ng oso, at nakarating sa kabisera, ang Alestok. Gayunpaman, agresibo ang reaksyon ng mga manlalaro sa kabisera, na itinuturing na banta ang oso. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Leia na ipaliwanag na ang oso ay sinanay at hindi nakakapinsala,
Ang mga manlalaro ay bumubuo ng mga partido upang salakayin sila, kahit na ang mga guard ng NPC ay sumama. Sinisingil ng mga manlalaro ang kanilang mga diskarte, at si Leia ay nagbanta na papatayin sila kung saktan nila ang kanyang oso, ngunit hindi nila pinansin, kanyang babala at atake. Gumanti si Leia ng isang putok mula sa kanyang musket, ngunit naharang ito ng isang magic shield. Ang sitwasyon ay lumalaki habang ang mga manlalaro at sundalo ay nagkakaroon ng standoff. Sa kalaunan, hiniling ng mga sundalo kay Leia na ibaba ang kanyang musket, at sumunod siya. Ipinaliwanag ng mga sundalo na ito ay isang hindi pagkakaunawaan at walang parusang ibibigay sa sinumang sangkot. Hiniling ng mga sundalo kay Leia na samahan sila, at atubili siyang pumayag. Kung nasiyahan ka sa aming recap, pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pa. Pindutin ang bell para sa mga notification para hindi mo makaligtaan ang aming susunod na anime recap breakdown. Ibahagi ang pagmamahal sa kapwa senpai at panatilihin nating buhay ang espiritu ng anime. Hanggang sa susunod, manatiling nakatutok.